Hello, we are back sa Pilipinas. Yes, kapo-post ko lang ng lahat nai-post ko na lahat ng aking videos from Afrojam Dance Camp 3, AJDC 3, Volume 3. Hindi ko lang na ano, ang wala lang akong video na class ay ano, yung kay Dombolo, kay Dombolo. Ha? Kay Cory, yung Dombolo class niya kasi parang more on parang groups siya. Yeah, and then hindi ako nakapag-video with my group. Kasi like ginroup kami into four. Yeah. Tapos basta yun, hindi ko na siya na-videohan. I just wanna say na Afrojam 3 has a special place in my heart. Sobrang, I mean, like Volume 2, my first time, which is Volume 2, is special. Pero Volume 3 is amazing. Alam mo yun? Kasi, basta sobrang, oh my God, basta sobrang saya lang. Also, ako ay naka-boxers lang right now. So, don't tell me I didn't warn you. Yeah. So, hanggang dito lang siguro makita nyo. Anyway, yeah. So, nakauwi na tayo ng Pilipinas. Ito na, next, in a few days, I'll be going to Australia naman for Monsters of Afro. Excuse me. Excuse me. Yeah, pupunta naman tayo doon to learn some more. Makikita ko ulit sa Willie and si Precious. Yeah, makikita ko ulit to. And then the other teachers would be new to me. So, more experience. And ang topic ng video nito is about flights and check-in baggage. For the love of God, guys, huwag niyo magayahin. Don't buy luggage sa airport. I mean, alam niyo na to, medyo ob-obs lang ako kasi it's my first time rin. Hindi ko first time mag-check-in baggage. Pero first time ko mag-book ng luggage sa airport. Ito nangyari niyan. Oh. Anyway, nung pagpunta ko, nung una, kasi nung binook ko yung flight ko via Agoda, na-realize coach na hindi pa pala included. It's a Cebu Pacific flight. And hindi pa included pala dun yung luggage ko. So, para from here on out, Gab, ito, kung pinapanood mo right now, lesson number 1, don't buy luggage sa airport. Mahal. And number 2, double think. Mag-double brain tayo, Gab, ha? Mag-double brain, and also you, kung kukunin mo ba yung flight na yun if hindi pa kasama yung luggage. Kasi, I don't know, maybe just spend more ng onte para makuha mo yung flight mo na may luggage na. Yes, kasi sobrang hassle niya. And also, like Cebu Pacific, sobrang hirap magdagdag ng luggage sa app ninyo. And even online, I don't know, kasi I don't book. Like, I mean, speaking from like someone na nagbo-book sa third party na hindi like through your app or like through Cebu Pacific mismo, ang hirap magdagdag ng luggage. Yeah, na mag-navigate yung app, i-navigate yung website. Paano ba? How do I know? Tapos, tinry ko rin naman sa app, tapos parang ilalagay ko doon yung booking reference number ko, ganyan, airline reference number. Tapos sabi nila, this is not in your booking, this belongs to someone else, something like that. Ganyan. Babes, this is me. Hello? I am the same person. Yung account ko sa Agoda, ang details nun is the same person ng account ko sa website nyo or like sa Cebu Pacific app or like something. Ang hirap i-edit. I don't know, medyo obs lang siguro ako. I don't know. Maybe ako yung mali. I don't know. Basta ang hirap. So please don't get. Yeah. So nung nabook ko na siya, naisip ko, okay, papunta at pabalik, I need to add luggage. So, luggage tayo sa counter na mismo. Pagpunta ko doon, going to Bangkok, luggage. Sabi ni ate, hi ate, maglalagay ako ng luggage. Ganyan. Okay po. This will, po to, sir ha? 3,000 pesos po to. Sabi ko parang, okay, sige. 3,000 pesos. Pero ate, God bless her heart. Ate, you deserve all the blessings in the world. Ewan ko, baka sinabi niya na ganun dahil nga, like, medyo maaga pa ako. Pero ang sinabi niya, sir, pwedeng pumunta muna kayo doon sa dulo ng airport. Mayroon po kami service desk doon ng Cebu Pacific. Pwede po kunin, doon magpalagay po kayo ng luggage doon. Amazing, di ba? Amazing. Tapos doon po kasi, dito po kasi sa counter, 3,000 pesos po dito. Pero doon sa service desk po namin, 1,500 lang. Wow, I love you ate. You are the best. Sana masarap ang ulam niya.
all the time. Anyway, pumunta ako dun sa service desk and then yes, 1.5 nga, nakuha ko, boom, bayad sa cashier, boom, fly, sa Bangkok na tayo. After nun, ay naisip ko, okay, magta-try tayo ulit mag-book ng baggage, mag-include, mag-add on ng baggage sa ating flight via Agoda or via the app or via the website or whatever. Hindi talaga nag-work. Ewan ko kung anong na-encounter ko na problem, pero ipinagpasalangit ko na talaga. Sabi ko, alam mo, this is so exhausting. Ayoko na. Sige, sa airport na tayo ulit. You know? Sa airport na tayo, kukuha ng luggage. And then, this was fresh from, like, so fresh ako from, medyo, by the way pala, itong trip na to ay medyo tight. Medyo tight yung budget ko this time kasi parang yung mga pera ko ay delayed. Hindi naman delayed, like, processing siya. On time siya, yeah, pero processing siya. Kasi parang yung iba ay parang 30 business days pa after nung trabahong natapos or like 90 days, something na ganyan. So, may katagalan pa. Pero alam ko may pera ako, you know? So, right now, like, medyo tight ang budget. So, yeah, medyo tight ang budget. So, ayoko ng mga extra gastusin. Eh, nanalo ang tao. Nanalo ang tao sa solo showcase choreo division, solo choreo competition ng Afro Dance Blast sa sa Afro Jam. Okay, edi meron ako 8,000 baht. Okay, magkano yung 14K? May 14K ako sa parang, yes, okay, may pera tayo. Wow! Ang plano ko talaga doon. So, mind you, itong pera na to is unplanned. So, hindi to expected. Like, give lang to sa akin ng universe na, okay, boom, there you go. So, in another universe talaga, ay wala dapat ako nitong pera na to. Gets mo ba? Kailangan matatak nito sa utak mo, Gap. Wala ka dapat talaga nito. Pero ginive ka ni universe eh. Parang, okay, you deserve it. You're amazing. Mwah. Alam mo yun? Ginanong ka niya. So, meron akong pera ngayon. Tapos, so, ayan na, meron na. Naisip ko, pinang foodams ko talaga yung nagbaya ko na KFC, babes. KFC is the lifeline, is the way of life. Tapos nag-big C rin ako, nag-supermarket ako, bumili ako ng mga chichirya. Look, this is my favorite, like Thai chip, by the way. Itong Tasto. Itong flavor na to, itong Devil. Get it? Pag nandun kayo. Anyway, and then na-realize ko lang, ang big rin pala ng Lay's sa kanila, like yung chips. Pero naisip ko, Lay's is everywhere, babes. Itong brand na to is nandito lang. So, ito kinuha ko. Tsaka masasarap yung flavors na. Daming flavors. Anyway, so pinangganong ko. Okay, so 14K. Ganyan. May 8,000 baht ako. Yeah, shopping. Pero nothing big. Nothing big talaga. Like, kasi plano ko rin sana gawin dito na lock in ko na sa utak ko na parang, okay, edi perfect, may 8,000 ba tayo? Pwede natin ito yung gamitin kong budget sa Sydney next weekend. Alam mo, for Monsters of Afro. So, ayan, sige. So, parang, hindi na ako mamroblema kasi nasagot na eh. So, medyo tight nga kasi ang budget right now, di ba? Nasugod lang, nagkapera ka. O, di meron ka ng budget. Perfect, hindi natin gagalawin. But then, napunta kami sa Central World. Sa Central World, okay, shopping. Alam mo naman, shopping. And ako, I'm a big shoe person. Ang iniisip ko, okay ng maraming shoes kasi alam ko naman gagamitin ko silang lahat. Gets mo? Kasi as a dancer ba? You know. Sabi ko sa collection ko kasi, kompleto ko na lahat. Isa na lang ang kulang talaga. Meron akong loud shoe. May multiple loud shoes, actually, like 2. Meron akong like isang red, tapos isang orange na yellowish. Tapos meron akong maduming, maduming Puma Speedcat sa dilaw. Tapos meron akong black and white, meron akong all black, meron akong all white. So medyo kompleto na ako. So kung meron kang kailangan na costume, perfect ka na dyan. Meron na ako. The one thing na kulang na lang ako is like a dad shoe. Something na babagay sa gray sweatpants na parang, okay, gray sweatpants and then like a white and gray type, like chunky shoe na parang dad shoe, or like may konting chrome, pwede rin like may konting color lang, something ganyan, pero bagay sa like gray sweatpants, alam mo yon. Yeah, so yun na lang. So parang naisip ko nung pumunta kami, boom, Nike 50% off ang mga thingalings, like up to 50% off. Tapos iba from pinakamataas na discount is 50%, and then nakalagay pa dun sa labas 20% off on top of the thing. So, yung nakita mo display, ayan, bang. This one, boom, this one can be like 40%, 30%, up to 50% off sa tag. Ha? Pero, plus
less 20% pa doon sa sa discounted price na yon. So parang halos naka 70 ka. So isip ko, this is a great deal. You know, at nanalo rin naman ako ng 8,000 baht sa competition. So might as well like give it to myself. Alam mo yun? And shoes naman to. At may isa ka pa namang kulang. So, isip ko, okay, pag may makita ko na good deal, tapos pasok sa hinahanap ko na something na pang gray sweatpants, okay. Hello? Sorry. Okay, avail natin yan. Eh, may nakitang ano to yun? V2K? V2K? Tama ba? V2K runner? No, V2 something. Basta yung V something. V2 something. Alam ko yung V5 runner is a different thing eh. V2K something ata. Yeah. Basta yun. So, nandun pa siya sa luggage. Hindi ko pa binubuksan. Pero ayun, binili ko. Nakuha ko siya for 3,000 pesos mahigit. For brand new. Yes. For brand new. Or authentic, like, real shit. You know? So, ginet ko na. Okay. Tapos, magkano lang naman yun dun sa 8,000 baht na nakuha ko, di ba? So, okay, fun. So, may pera ako, ganyan. And then, may na-save up ako for Sydney this weekend. Okay? And then, pauwi na ako. I went to the cashier, to the check-in counter. And then, sinabi niya, hi, I'll get check-in luggage, please. Ganyan. Okay. Abay, ang sabi ng ate, okay, so this will be your, you will pay for this. This one is what you pay. And then plus this, kasi parang may excess. 20 kilograms lang pala yung luggage. Nag-over ako ng 3. I think ng 3 kilograms. Nag-over ako ng 3 kilograms. Huh? 3 ba? Or like 1 point something, going 2 kilograms. Nag-over lang ako. So that's, okay. Basta, yun, sinabi niya, okay, this is what you pay and you have excess, so this one. Yung this is what you pay is 2,000 baht. No. 2,500? No. 2,000 baht, I think. 2,000 baht. For the luggage. And then may excess ako, 500. I paid a total of 2,500 baht. For extra luggage, that's almost like 5K pesos. Now, medyo naalog ako doon. Kasi parang pang budget natin to sa Sydney. At bakit sobrang mahal ang luggage dito? Ang luggage ko lang sa Pilipinas, 1.5. Bakit dito ay over like ilang percent markup? Bakit ganun kasing mahal? So that's what you get, Gab. No, that's no. Hello? Kasalanan ko bang hindi ako makapag-check, makapaglagay ng luggage sa flight ko? Anyway. Pero yeah, boom. Naalog ako kasi anong budget ko ngayon sa Sydney? Bumili pa ako sapatos. Tapos nag-shopping pa siya ng chips at ng Thai milk tea. Ano na? You know? So yeah, ang lesson dito is don't get luggage ever. Please, hanggang kaya mo, don't get luggage sa airport. Plus, kasi like, what if late ako nun? Sa extra pang, yun, di pwede ako malate sa flight ko even. Sobrang laking gastusin. Anyway, pero basically, that's the whole thing. That's the whole debacle. Yun yung buong kwento ko. Pero, meron rin naman siyang silver lining for me. So, yung silver lining na para sa akin, nakita ko siya in like a positive moment, a positive light. Bumalik ako doon sa like, punto na, sa totoo lang, dapat wala ka niyan, Gab. You know, parang medyo, I talked to him over there. Kinausap ko yung brain ko. Sinabi ko, Gab, dapat talaga, alam mo, wala ka naman dapat talaga niyang 8,000 baht na extra na yan. Nanalo ka eh. So, dapat talaga wala ka niyan. Pero give sa'yo ni universe. At ito lang talaga napuntahan. Hindi, dapat talaga wala ka niyan at you shouldn't have like plans na parang, etong 8K na to, lalagay ko sa Sydney, tapos pambibili ko ng ganito, ganito. Dapat wala ka talaga niyan. Give sa'yo. At dito siya napunta. That's okay. Kasi in real life, I mean, it is real life. Pero like, sa ibang like, you know, kung hindi ka nanalo doon, wala kang pera talaga. You know? At hindi ka nakabili ng shoes. At hindi ka masyadong nakapag-shopping ng chips. At medyo like, nag-ano ka ng budget mo. At siguro nahirapan ka pa kasi like sobrang tight nga ng budget mo, right? Pero give ka ng pera. Like it fell sa iyong lap. You know? So,
Kung saan mapunta yung pera na yun, edi, let it be. At dun siya napunta. And grateful pa rin tayo doon. Yun. Sometimes you just gotta, it is what it is. Napunta na lang talaga. It is what it is. Mas mabuti na nakuha ko yun. And then I spend it on this. Than the other experiences na I have missed out on. Kung dahil like tight ako sa budget. Siguro ang nakuha ko lang ay like Thai massage and hindi ako masyadong nakapagbili ng chips. Or wala akong shoes like at all. Gets ba? It is what it is ka. I love videos like this. I love talking to myself and like producing it like bigla like post na to agad. Like maya after this nasa YouTube na to. And na-enjoy ko lang siya kasi nakikita ko rin kung saan ako nagagaling ba. Natutuwa ako magkwento sa inyo. Yeah? So yeah. That is it. That is, sana may nakapulot kayo dito na don't get luggage sa airport if kaya ninyo. 2, double check if your flight na binook ninyo sa third party ay meron ng luggage. And magdalawang isip kung kukunin nyo pa yun if walang luggage, or maybe just spend more a bit para dun sa flight na meron ng luggage. Number 3, sometimes it is what it is. And sometimes we just have to be grateful for the things that come our way. Alam mo yun? I'd rather win at 8,000 baht at nagastos ko for things I love and I want to buy that make me happy. Kasi hindi ako nanalo yun. And kasi hindi nga ako nanalo na nagkaroon ng extra budget and then naging tight ako a bit sa Thailand and I missed out on things. Ano pipili mo? Di ba? You just gotta look at things like that sometimes. Anyway, may pasok ako bukas. Nag-clutch ako ng mga assignments ko kanina. Magka-clutch ulit ako tomorrow. Gagawin ko siya sa school. Kasi ang daming kailangan habulin. Hindi naman masyado. Pero yeah. Kailangan ko na matulog kasi pag gising ko, magpa-plancha pa ako uniform. I need to go to school an hour early para makapag-prepare pa ako sa mga gagawin ko. You know? So I will see you there. And I don't know. Kita kayo sa'yo ulit. Baka sa Sydney na. Or baka may kwento pa ako sa inyo before ako makarating Sydney. See you there. Mwah.